Mayo 27 taong 2000, Dos Palmas Resort, Honda Bay, Palawan. Isang nakagigimbal na kaganapan ang gumulat sa naturang resort nang ito'y salakayin ng mga kalalakihang armado ng matataas na kalibre ng baril na siyang miyembro ng teroristang grupong Abu Sayyaf. Ang pagsalakay ay siyang mas lalo pang nakakatindig balahibo ng bihagi nila ang 20 turista sa naturang resort kung saan napasama dito ang mag-asawang misyonaryo na sina Gracia at Martin Burnham, ilang staff ng resort at mismong mga Filipino-Chinese tourist. Dito na kaagad dinala ng mga bandido ang bihag patungo sa kanilang mismong teritoryo sa bahagi ng Sulu kung saan kidnap for ransom ang modus ng mga ito. Milyon-milyones na halaga ang talagang ipinatong sa bawat ulo ng bihag na kung saan nagresulta pa nga ito sa pagpugot nila sa ilang bihag na hindi tinubos sa halagang kanilang ipinatong. Umabot ng humigit 1 taong pinanghahawakan ng mga bandido ang kanilang bihag kung saan humantong na nga ito sa paggamit ng pamahalaan ng pwersang militar upang sugpuin at i-rescue ang mga bihag, bagay na talagang nagresulta ito sa pagkasawi ng ilang mga hostages at mismong mga kasundaluhan. Ngunit ano nga ba ang tunay na kwento sa likod ng nakagigimbal na kaganapan noong 2000 na binansagang The Dos Palmas Kidnap Crisis? Ang Dos Palmas Resort na matatagpuan sa Palawan ay isa sa mga pinaka-dinadayong resort noon ng mga turista nang dahil sa naturang angking ganda nito. Ito ay may layong aabot ng almost 22 km mula sa mismong Puerto Princesa na tanging bangka lamang ang pangunahing transportasyon. Ngunit Mayo 27 taong 2000 ang naturang matahimik at mapayapang resort ng Dos Palmas na siyang kinaroroonan ng mga turista sa oras na iyon ay tila ba napalitan ng kaguluhan, pangamba at peligro ng sa di inaasahang pagsalakay ng mga bandidong kalalakihan na may bitbit na matataas na kalibre ng baril. Kaagad na inisa-isa ng mga bandido ang bawat kwarto ng resort kung saan sa pilitang kinaladkad ang bawat personahe, bagay na talagang wala ni kahit sinumang nakapalagpa sa mga oras na iyon nang dahil talagang nakatutok ulo ang mga bitbit nitong baril. Kinilala ang naturang mga militanteng kalalakihan na miyembro ng teroristang grupong Abu Sayyaf na nanggagaling pa sa mismong bahagi ng Sulu Archipelago kung saan nagtungong Honda Bay, Palawan para lamang sa kanilang misyong pagbihag. Nang mga panahong ding iyon ay talagang marahas ang pag-asiklagim ng naturang grupo kung saan kaliwat kanan ang mga naibalitang pambibihag na purong kagagawan ng grupong Abu Sayyaf. Target ng mga bandido ay ang mismong mga turista. Ito ay nang dahil limpak-limpak na dolyares ang kanilang posibleng masamsam nang dahil sa modus operandi nitong kidnap for ransom. Bagay na sa mga oras na iyon ay talagang walang takas na ang naturang mga turistang nasa Dos Palmas Resort kung saan karamihan nito ay mismong mga Filipino-Chinese na kaagad binihag ng mga bandido. Hindi rin pinalagpas ng mga ito ang mismong staff ng resort kung saan nilimas pa nito ang lahat ng pera pati na ang mga alahas. Isa rin sa nabihag ay ang Peruvian-born American na si Guillermo Sobero na isa sa mga pinugutan ng mismong Abu Sayyaf. Hindi rin pinalagpas ng mga bandido ang mismong mag-asawang Amerikanong misyonaryo na namamalagi sa Pilipinas na sina Martin at Gracia Burnham na ng mga panahong iyon ay nagpunta lamang sa resort upang i-celebrate ang kanilang mismong 18th wedding anniversary. Ang mag-asawang Burnham ay halos naging misyonaryo na sa Pilipinas sa loob ng 17 taon bago pa man mangyari ang pagbihag. Ang kanyang mister na isang missionary pilot kung saan tagahatid ito ng mga pangangailangan ng ating kababayang nakatira sa mga remote area. Ayon pa sa naging pahayag ni Gracia Burnham na walang habas umanong pinagbabasag ng mga bandido ang salamin sa bawat hotel ng resort upang mapasok lamang ang mga kwartong kinaroroonan ng mga turista. Talagang kinaladkad umano sila na parabang hindi tao kung saan tinatadyakan pa kung sakaling hindi susunod sa bawat utos at gusto ng mga bandido.
At sa paglipas lamang ng ilang minutong pagsalakay sa naturang resort, bihag na ng mga Abu Sayyaf ang 20 turista kung saan kaagad itong ipinasakay sa naturang speedboat na ginamit ng Abu Sayyaf na siyang diretsong tumungo pabalik sa mismong kanilang kuta sa Sulu, timog kanlurang bahagi ng Pilipinas. Dito na rin kaagad na dinala ng mga bandido ang kanilang bihag sa mismong syudad ng Lamitan, Basilan kung saan isa ito sa mga naging hideout nila ng mga panahong iyon. Bagamat bantay sarado man ng mga bandido ang naturang bihag, tila ba mailap ang naging kilos ng 4 na Pinoy na kasama sa 20 bihag kung saan matagumpay itong nakatakas sa kamay ng Abu Sayyaf. At nang tumunog na ang balita ukol sa nangyaring pagbihag ng mga Abu Sayyaf sa mismong mga turista sa Dos Palmas, tila ba umusok sa galit ang nooy kakaupo pa lamang na Pangulo ng Pilipinas na si Gloria Macapagal Arroyo. Bagay na talagang kaagad na nasubok ang pagiging leader ni Arroyo ng mga panahong iyon, at upang ipakita sa sambayanan ang pagiging matapang na leader, kaagad itong nagdeklara ng isang all-out war laban sa mga Abu Sayyaf. Alas 4 ng umaga, June 2 taong 2001, ilang araw lamang matapos bihagin ang turista sa Dos Palmas, inatake ng nasa 40 miyembro ng Abu Sayyaf na may bitbit na matataas na kalibre ng baril na pinamumunuan ni Abu Sulaiman ang mismong Dr. Jose Torres Memorial Hospital at St. Peter's Church compound sa bayan ng Lamitan, Basilan. Kaagad na nakontrola ng mga bandido ang mismong lugar kung saan nabihag nila ang pare ng simbahan, medical staff at mismong mga pasyente ng ospital. Sa mga oras na iyon, kaagad na rin kinordon ng militar ang mismong lugar kung saan nagtatago ang mga bandido upang masisigurong hindi na ito makakaiskapo pa. At nang tila corner na ang kalagayan ng mga bandido, isang pahayag ang inilabas ng umano'y leader nila na si Abu Sulaiman at sinabing isang pangkat umano sila ng tinatawag na Suicide Squad kung saan hawak umano nila ang 200 kataong bihag. Demand ni Sulaiman na hanggat maaga pa ay umatras na ang militar ng dahil kapag hindi ito aatras sa posisyon, di umano sila magdadalawang isip na isa-isahing pugutan ang mga bihag. Ngunit kaagad naman itong pinabulaan ng mismong militar at sinabing nasa 20 bihag lamang umano ang hawak ng Abu Sayyaf sa mga oras na iyon. Bagamat tila corner na ang mga bandido, nasa mismong advantage position naman ang mga ito kung saan nakapwesto ang mismong mga sniper ng Abu Sayyaf. Bagay na talagang fire panding pasukin ng militar ang naturang lugar. At sa mismong kasagsagan ng walang habas na palitan ng bala ng magkabilaang panig ay siyang pinagsamantalaan naman ng mismong mga bihag upang makatakas sa kamay ng mga bandido. At nang ma-rescue na sila ng mga otoridad, dito na rin nila inilahad ang mismong eksaktong lokasyon na kinaroroonan ng mga Abu Sayyaf, pati na ang mismong pinupwestuhan ng mga sniper. At nang dahil sa naturang impormasyong natanggap, dito na kaagad ginamit ng militar ang kanilang mga infantry unit at mismong mga air support upang targetin ang mismong mga kinaroroonan ng mga sniper. Ngunit sa pagsapit ng gabi, June 4 taong 2001, bagamat nakakordon na ang naturang lugar, talagang kahinahinala ang pangyayari kung saan nakatakas na papalayo ang mismong mga bandido kung saan kasama nito ang 11 natitirang bihag nila sa Dos Palmas at kasama rin ang 5 pang panibagong bihag nila sa Lamitan Hospital na kinilala ang isa na si Yap Ebura na isang nurse ng paggamutan. Ngunit bago pa man tumakas at pumalayo ang mga bandido, 2 sa mga hostage nito ay kanilang mismong kinitilan na ng buhay kung saan may isang hostage na pinugutan ng mismong ulo. Habang sa mismong panig naman ng mga kasundaluhan, 22 tropa ng militar ang mismong nasawi sa naturang bakbakan. Kasunod pang mga araw, June 13 taong 2001, tinatayang nasa 28 bilang na ng mga bihag ang nasa kamay ng mga Abu Sayyaf. Natagpuan rin sa mismong area ng Basilan ang 3 katawan na walang kaawa-awang pinugutan ng Abu Sayyaf kung saan isa sa mga ito ay isang Muslim cleric na gumagawa umano ng pribadong negosasyon sa mga Abu Sayyaf, ngunit sadyang walang pinili ang mga ito kung saan pinugutan lamang nila ng ulo. Dito na rin ipinaalam ng mismong Abu Sayyaf spokesperson na ang naturang Peruvian American citizen na si Guillermo Sobero na isa sa mga nabihag galing Dos Palmas ay pinugutan na nila sa mismong petsa ng Hunyo 12, araw ng kalayaan. Amerikano si amigo, si Guillermo. Kailangan nabilis tayo, wala ng ulo. So pahala na kayo, hanapin na doon sa kuburan. Baka
O wala na kayong maabutan dito sa dito sa mga hostedisyon kapag hindi. Ngunit Oktubre pa lamang ng parehong taon nang tuluyang makumpirma ito ng militar nang matagpuan ang mismong kalunos-lunos na bangkay ni Guillermo Sobero. Sa paglipas pa ng ilang buwan, Agosto 2 taong 2001, wala pa ring habas ang ginagawang pambibihag ng mga Abu Sayyaf kung saan humigit kumulang 30 sibilyan ng Balubo, Lamitan, Basilan ang kanila namang binihag. Kasunod na araw, Agosto 5, matapos ang walang habas na palitan ng bala at pagbomba ng militar sa mismong kuta ng Abu Sayyaf sa bayan ng Isabela sa Basilan, dito na kaagad na rescue ng mismong AFP ang 13 Filipino hostages kung saan kasama na dito ang mismong mga kabataang binihag rin ng mga bandido. Sa mismong kuta ng Abu Sayyaf, nadatna ng militar ang 11 katawan ng mga inosenteng sibilyan na wala ng buhay kung saan talagang pugot ulo pa rin ang inabot ng mga ito. At nang tila unti-unti nang na-rescue ang mismong mga bihag ng Abu Sayyaf, nang sa muli sumalakay na naman ang mismong mga bandido. Sa pagkakataong ito, target nila ang isang coconut plantation na pinangalan ng Golden Harvest na makikita sa Lantawan area ng Basilan. Kaagad nilang nabihag ang 15 trabahante ng plantasyon kung saan 2 sa 15 bihag ay kanilang pinugutan gamit lamang ang itak. Sinunog rin ng mismong mga bandido ang 2 gusali sa naturang lugar kasama na ang mismong simbahan. At sa paglipas lamang ng ilang linggo, kasunod na buwan Nobyembre, gumulat sa publiko ang paglabas ng isang video footages kung saan makikita ang nakakapanlumong kalagayan ng mag-asawang Burnham na nabihag pa mula sa Dos Palmas, Palawan. Bagay na tila ba nasa malalang kondisyon na ang mismong kalusugan ng mga ito kung saan gabi-gabi umunong kinakadena ang mag-asawa at itinali sa isang puno na para ba lamang isang baboy. $1,000,000 ang naging patong sa ulo ng mag-asawang Burnham kapalit ng kanilang paglaya. At sa loob ng humigit 1 taong sagupaan sa pagitan ng militar at ng mga Abu Sayyaf, Hunyo 7 taong 2002, tuluyan ng nakubkob ng militar ang mismong kuta ng Abu Sayyaf na kinaroroonan din ng mismong mga bihag. Dito na nasagip ang babaeng Burnham na may tama ng bala sa kanyang mismong paa, habang ang mister naman itong si Martin Burnham ay walang swerteng nasawi kung saan makikita ang tama ng 3 bala sa kanyang mismong dibdib. Kasama rin sa nasawi ang isang Filipina nurse na nabihag ng militar sa Lamitan na si Yap Ibora. Ang naturang pagkubkob ng militar sa kuta ng Abu Sayyaf alang-alang sa paglaya ng mga bihag ay siyang matagumpayng nagawa sa tulong ng 1,000 American troops na ipinadala ng Amerika bilang tulong upang masugpo ang naturang talamak na hostage crisis sa Pilipinas ng mga panahong iyon. Bagamat natapos man ang naturang operasyon ng militar laban sa bandido, tila ba nabalot na naman ng kontrobersiya kung saan lumabas sa naturang subsequent congressional investigation ang isang circumstantial evidence ukol sa di umano'y sabuatan ng militar at ng grupong Abu Sayyaf. Tumistigo rin ang naturang biktima ng pambibihag na si Lamitan Parish Priest Cirelio Nacorda, kung saan nagkakasundo umano ang militar at leader ng Abu Sayyaf na pinayagan ng militar na makatakas ang mga bandido kapalit ng bahagi ng ransom na ibinayad para sa kalayaan ng ilan sa mga hostages galing sa Dos Palmas, Palawan. Kung kaya't kaagad na isinailalim sa isang court-martial ang nooy commander ng 103rd Infantry Brigade na si Jovenel Narcesi na humahawak ng Philippine Army unit na rumisponde sa paghasiklagim ng Abu Sayyaf sa Basilan. Ngunit kalaunay, matapos ang pre-trial investigation, pinawalang sala lang din si Jovenel at kasama ang iilang mga military officer ukol sa naturang milagrong pagtakas ng mga bandido na ayon pa ng mga nakasaksi na imposible na umunong makatakas pa ang mga bandido sa kadahilanan na talagang corner at pinalibutan na ang mga ito. Bagay na talagang marami sa mga nakasaksi sa kaganapan ang dismayado kung saan nananatiling kwestiyon na lamang ito hanggang sa kasalukuyan ukol sa kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa mga panahong iyon. At sa pagdaan ng panahon, December 6 taong 2007, unti-unti na ring nabigyang hustisya ang pagdukot sa Dos Palmas Resort nang masintensya ng life imprisonment ang 14 na Abu Sayyaf sa mismong Regional Trial Court Branch 69 sa Pasig. At hanggang sa mga sumunod pang taon, nahuli na rin ang mga sinasabing leader ng pambibihag na sina Jailani Basirul, Abu Sayyaf Commander si Hatam Walum Asmad, Abu Sayyaf Perpetrator Suhud Yakan at marami pang iba.